Good morning po sa inyong lahat dyan na nakaantabay sa ating live ngayon. Wala, meron syempre. Meron syempre. Parang ang nag-uusap, parang ang nag-uusap o Bible study. Inaimbitahan ko si Celabs Baladad. Kapatid yata to ni Cesar Baladad eh. Gusto makipagtalakayan sa akin, kaya ito kinakommunicate ko. Okay, sa araw na ito, tatalakayan natin yung ginawa ko kagabi na tinawagan ko si Cesar Miano doon sa kanyang live. No, yun nga nangyari. Anuin natin dahil ang masyado siyang mahangin sa live niya, masyado siyang mahangin, kaya ang ginawa natin, tinawagan siya. Pero sa halip na ipakita sa akin yung galing niya sa pakikipagtalakayan ng ginawa ni Cesar Miano, is pinakita niya ang husay niya sa pag-iwas sa tanong. Ha? Pinakita niya kung gaano siya kahusay umiwas sa tanong. Napanood niyo ba yung kagabi? Yung kanyang todo iwas sa pagtanong. Okay, sabi dito, good morning, no? Good morning, Bro Jando Alabado from Olive Olay. Sabi naman niya, morning, Bro JD, sa tanang Tigpaminaw. Good morning, Bro Jando. Rogelio from Yamontejo. Rogelio Candila Bedilio. Bro Jando, misokol si Cesar Miano. Wow, Wa. Puro man likay. Paano natin yan? Kasi nandyan yung video na kung saan todo iwas talaga si Cesar Miano. And then sabi di Olive Olay, dili man siya makabasa bro, saon niya pagsabota, kuha na lang siya sa mga opinion kung kinse mong hunghong ni ana. Pagamit man na siya oy. Yun nga, sana hindi na lang sana maging air supply. Air supply kasi yung pagiging air supply niya, doon tayo na aalibadbaran. Kasi kumbaga 99% yabang, 1% skill. Yun siya. Si Sister Miano, 99% yabang, 1% skill. Ano yung papakita natin sa video ngayon nung nangyari sa nangyari kagabi. Sabi ni Dikoy Siboy Chabison, ang buta nagpabungol-bungol, hadlok man di ay. Kunya sige yung panaod sa mga RCC, asa nakabots, bubaga. Wa man audio oy, ngon si Juan, yung si Rogelio Candia Abidi, Senyor, Sir Miano, dili man gani makalahote ang naay mata ni Bro Jando. Sabi naman ni Emre Sab, hindi makita ni Pastoy si Miano ang sagot, kaya umiiwas na lang kahit tinatamaan na siya ng mga tanong. Good day all. Okay na bro, JD ang audio, salamat. No? Puro pandaot ang giimo ni Cesar Miano sa RCC. So, may buntag sa tanang mitanaog na minaw o kanimo bro JD, okay? So, ito tayo ngayon sa video ni Cesar Miano kung saan siya. Actually, yung nag-record ako kagabi, kaso nga lang yung record ko dahil sa pangit ng kanilang connection sa kanilang mixer, hindi okay, ulit-ulit yung aking tanong, yung tanong ko bumabalik-balik sa akin, kaya ang pangit ng audio. Sabi nila nasa connection ko daw. Nasa connection ko. Kaya ang lino ng pasok niya rito. Ang lino ng pasok niya rito, ibig sabihin okay yung aking connection. Pero pag ako yung tumawag sa kanya, yung aking boss bumabalik-balik, ibig sabihin yung kanilang connection ng diferensya. Hindi yung akin. Binabaliktad pa rin, pati ba naman settings ng kanilang mixer, binabaliktad pa sa akin. May buntag Bro JD kang tawhana, mangangin po dog pambuta sa mga tao. Mangangin lagi. Okay, so talakayin natin ngayon kung paano siya umiwas sa aking mga katanungan.
Actually, may ginawa ko real kaso nga lang hindi naabutan kapag kinonvert ko pa. Dili siya gusto og online, gusto niya face to face kay dili makahiling sa ebidensya unsaon man paghiling niya nga di man makabasa. Okay sa akin yung face to face kay si Sarmiano. Ang problema lang sa kanya, ang gusto niya doon mismo sa lugar niya para pag umuwi siya, isang ride lang bahay na. Oh. Ang gusto niya, pag uwi niya, isang tricycle lang, bahay na. Ako naman, sakay pa ako ng bus ilang oras, tapos kuha pa ako ng barko, tapos ilang oras pa biyahe, tapos sakay pa naman ulit ako ng bus, si Divine iyak ng iyak, nilalagnat kasi kahihintay sa akin. Nung ako'y nagpunta doon sa Cagayan de Oro, ilang araw ako doon, 5 araw, si Divine kawawa dito sa bahay. Iyak ng iyak. Abang ng abang sa mga dumadating na mga tricycle sa labas, mga bus. Kasi baka sakali andyan na si Papa, dumating na si Papa. First day ko pala sa Cagayan de Oro, yan ang ginagawa ni Divine. Iyak ng iyak, walang makapatahimik sa kanya. Nilagnat yung bata. Oh. Sa kakaiyak dahil wala yung kanyang papa. Yan ang nangyari kay Divine nung ako'y nagpunta sa Cagayan de Oro. Kaya sana papayag sana si Sarmiano na magtalakayan kami sa online. Total mo naman akong screen. Pwede mo makita sa screen. Pwede naman ako kasi yung aking binabasa nasa screen naman. Ang problema yung binabasa niya hindi ko makita. Yun ang malaking problema doon. Ako, kaya ko magpakita ng aking referensya sa screen, pero siya hindi niya kayang gawin yun. Good morning, idol. Watching from Bucas Grande Island, Socorro, Surigao del Norte, Siargao. O, yun. Malino naman bro, kahit dito kami, malino naman bro, kahit dito kami sa Cotabato. Grabe kahangin bro. Para nimo 99%, ako 199%. Grabe po malapit. Ang hangin ako nalang maluoy. Tinan niyo Kahit ako sa inyo. Gusto niya ikaw pupunta sa kanila tapos ikaw pa ang takot daw bro. Ako pa niya sabi ko sa kanya, kung takot ako, hindi kita hamunin ng neutral ground. Total, palalabasin mo ako, labas ka na rin. Sige, Cagayan de Oro tayo. Kaya Cagayan de Oro tayo. Hindi nyo lugar, hindi ko lugar. Cagayan de Oro tayo. Tsaka yung pa sa Cagayan de Oro, kaya ko magpag-communicate doon kay Father Julian para sa gaganapin sa plaza na Talakayan. Sa Dipolog, wala akong connection sa mga CFD doon eh. Siya na pagpatawaga bro kung kaya niya. Cesar, kontakin niyo si Sarmiano. Tawagan niyo si Sarmiano. Kontakin niyo kagad ngayon. Sabihin mo, patawagin dito. Ikaw naman tawag, bro. Huwag ka sakali na yun na nga, problema doon. Kasi sasabihin niya, punta ka sa Ramon magsaksay, bro. Dito ka sa switch. Sa switch ka. Anong switch pinagsasabi mo? Hindi ko alam yung switch na yan. Yung switch na alam ko, yung switch ng ilaw, yun lang. Nakakatawa si Sarmiano, na-enjoy talaga ako, no? Nakagabi, iwas siya ng iwas. Ate, panoorin ang video, narito na ang video. Ipakutana na lang siguro, bro. Ako'y pangutana, bro, about Daniel 7:24-25. Okay ka na? Yan. Natanong ko siya, meron akong tanong, bro, sa Daniel 7:24 hanggang 25. Okay ba yan sa'yo? Katuman na inyong kuhan, wak mako-discuss, bro. Ayan, iwas na. Iwas na. Hindi doon siya nag-discuss niyan. Katuman ang inyong gidibitihan nila siguro. Dili, oy. Ang gidibatihan namin ni Jerry Laig, yung ugali ng Little Horn. Hindi yung 3 hari na pinabagsak ni Little Horn. Hindi yun ang topic namin ni Jerry Laig. Dili, bro, wala may katapik ka na, bro. Murag nahisgutan na itong kuhan nga nagdebate mong partianan Daniel. So, ano lang siguro, Wala bro? may katapik, bro, about sa inyong explanation.
Pangutana na lang siguro about sa akong mga kuan statement diri bro. Yan. Sabi niya, bro, magtanong ka na lang sa aking statement dito, bro. Ano yung mga kanyang mga na-statement doon, yung mga na-topic doon, tanungin ko lang daw siya. Kay kanan Daniel Kapitulo 7:25, wala man ko gahisgot ana sa kong programa. Wala daw siya nag-topic about Daniel 7:25. Actually, narinig ko to, binanggit niya dati, may katabi siya babae, hindi ko alam kung, hindi ko na matis ngayon kung nasaan yung video, hinahanap ko yung video, na topic niya yung about sa Daniel 7:25, na binago yung kautusan, na yung binago yung araw, binago yung kautusan, nabanggit niya yon. Yung katabi niya babae. Hindi ko na ngayon matis kung nasaan ang video para malaman ko kung saan ba banda doon yung pagkabanggit niya sa Daniel 7:25. Ngayon umiiwas, sabi niya, hindi ko yan binanggit sa aking programa. So mura o kuan kanini ang brag palasi mga mahitabo. Palasi daw. Palasi daw. Para dong palasi, ano kayang uri ng palasi ang magtatanong lang? Ayon sa kanilang mga ipinagtuturo, palasi ba yun? Palasi means misleading arguments, misleading questions. Yan ang meaning ng fallacy. Halimbawa, red herring fallacy. Ano yung red herring fallacy? Sasabihin ni si Sarmiano, Jando Alabado, ako ang may-ari ng Cebu. Sabihin ko naman sa kanya, ay, ikaw may-ari ng Cebu? Nakakain ka na ba ng hapunan? Yung tanong na yon, ang tawag doon, red herring fallacy. Bakit? Sabi niya, ako ang may-ari ng Cebu. Dapat tanong ko doon, nasan yung papeles mo na ikaw yung may-ari ng Cebu? Yun ang tamang tanong. Pero nung tanong, sabihin ko na, ikaw ba may-ari ng Cebu? Nakapaghapunan ka na ba? Yun ang red herring fallacy. Oh. Sabihin, Jando Alabado, ako ang may-ari ng Cebu. At ikaw rin may-ari ng bahay mo. Ako ang may-ari ng bahay ko. Ibig sabihin, yung bahay mo, yun ang Cebu. Yun naman, ganun namang fallacy. At tawag naman doon, fallacy of equivocation. Ngayon, sabi ni si Sarmiano, yung tanong ko daw, fallacy. Anong fallacy? Hindi naman masagot. Tuloy natin. Kay wa man miskutin ako sa kong program. Sabi niya, fallacy daw yung tanong ko kasi hindi niya natapis sa kanyang program. Tinanong ko siya, bakit, ano ba topic mo ngayong gabi? Sabi niya, hindi ako nag-topic, bro. Nagsagot lang ako ng mga katanungan. Ewan niyo talaga, Tuloy. Wala man ka nag-isgot ng topic. Kasi wala ka naman topic na tinapik ngayon. Igura ka nagtubag sa mga pangutana sa imong comment section. Kay ikaw ay nagsagot lang sa mga katanungan. Tandaan niyo ito yung post ni Cesar Miano ng gabing yun. Nakalagay diyan. Salamin sa kamatuuran, Word of God Live Ministry, manubagtag pangutana bisan kinsa lang. Sasagot daw siya ng mga katanungan kahit kanino pa, sino ka pa, sasagutin ka niya. Sabi niya mananagot siya, manubagtag pangutana, sasagot tayo ng katanungan, bisan kinsa lang, kahit sino pa yan. Ngayon, ako ang nagtatanong, hindi naman sinasagot. Tuloy natin ang video, atipay ng video. Yes. So, pili ko mangutana about Daniel 7:24 hanggang 25. Okay, kanang Daniel Kapitulo 7:24 nga to sa 25 bro, wa man ginanako mahisgote sa program nako. Okay lang ka kon mangutana ka diha, pero ay gid pagbuot sa kontubag kay wa man ko maghisgot ana Daniel 7:25 sa kong program. Yan, sabi niya, pwede ka naman magtanong sa akin yung Daniel 7:24 hanggang 25, pero wag mong pagkikialaman kung paano ko sagutin. Walang problema sa akin 'yun. Walang problema sa akin yun. Hindi ka naman ako gaya ninyo na kayo kapag nagtanong, yung aming sagot nililimitahan ninyo. Straight to the point. Hindi naman kami kagaya nyo na ang aming sagot nililimitahan ninyo. Gaya na ginawa sa akin ni Daryl Villanueva. Tinanong ko siya, hinahayaan ko siyang sumagot.
Yung sagot ni Daryl Villanueva, iniiwas-iwas niya na para pinamamalian niya yung kanilang The Ministry Magazine. Kaya ko siya ulit-ulit ng tanong, huwag mong ilayo. Sabi niya, wala yan sa Bible. Baka nang Bible, inyong libro ito. Natanong ko si Daryl Villanueva. Ang style nila, kapag naiipit sila, pag ramdam nila ipit sila, iniiwas nila. Maganda itong tayo magpagtalakayan sa Seventh-day Adventist. Ano ang purpose ko? Bakit favorite target ko ang Seventh-day Adventist? Unang-una, yung kanilang mga technique na i-expose. Yung mga strategy nila na i-expose. Kaya ngayon, i-expose ko sa inyo ang strategy ni Cesar Miano. Kung paano siya manloko. Ha? I-expose natin ang strategy ni Cesar Miano. Natanong ko siya about Daniel 7:24-25. Sabi niya, pwede ka na magtanong naman dyan, bro. Pero wag mong pakikialaman kung paano ko sagutin. Okay sa akin yun. Hindi ako makikialam sa kung paano mo sagutin. Sagutin mo na lang ang tanong. Hindi yung sagot na paiwas. Iba naman yung paiwas. Kaya na ginawa ni ano ba? Ni Dan Maasin ba? Sumasagot paiwas. Tinanong ko siya, ano ang ibig sabihin nyo sa Fourth Kingdom? Sabi niya, Roma, Kinontra ko ba? O siya, yun ang kanilang paliwanag yun. Ano magagawa mo dun? Roma, ano ibig sabihin ng 10 sungay? Sabi naman ni Dan Maasin, yung 10 sungay ay 10 kaharian. Saan mo nabasa na ang 10 sungay nangangahulugan ng 10 kaharian? Ang sabi doon sa Daniel 2, Daniel 7:24 tinatanong ko. Tapos sa Daniel 2. Pag ganun, paiwas. Pag umiiwas, pinababalik ko. Pero kung sasagot siya, yung 10 sungay na yun ay 10 kaharian, walang problema sa akin yun. Follow up ko sa kanya, saan mo naman nabasa ng 10 sungay nangangahulugan ng 10 kaharian? Tumakbo mo naman sa Daniel 2, di naman sungay yun. Tignan nyo tumakbo si Dan Maasin sa Daniel 2, wala namang binabanggit doon na 10 sungay. Ang tanong ko sa kanya, saan mo naman nabasa na ang kahulugan ng 10 sungay ay 10 kaharian? Daniel 2 tinakbo niya, walang nakalagay doon na ang 10 sungay ay ibig sabihin 10 kaharian. Wala. Ngayon, binababalik ko siya. Ayaw na niya. Niremove na ako ni Dan Maasin. Pinaremove na ako. Ito naman, ayaw ko siya sumagot. Basta sagot lang na sagot, hindi yung paiwas. Tignan nyo. Okay. Asa may imong pangutan? Okay, so ako unang pangutana, may tungodan na Tignan nyo yung mukha. Kabadong-kabado. Sabi niya, sige, anong gusto mong itanong sa bagay na yan? Ibig sabihin, mukha siyang parang murag na sugamak na lang. Sugamak na lang. Napasubo na lang. Tuloy. na may giisgutan sa Bible nga doon ay tulo ka hari nga gipildi sa Little Horn. Yan, may sinasabi sa Bible na mayroong 3 hari pinabagsak ni Little Horn. 3 hari ating basahin niya na sa yung 3 hari. Daniel, sa pagbiglang nag-brand out, ibig sabihin patay yung Daniel 7:24, sabi ganito, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. 10 hari ng kahariang ito. Sa gitna nila lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Yan ang nasa talata Ngayon, tinan niyo pakinggan niyo paano sagutin niya ni Cesar Miano. Dayan. Unsa may kahulugan ang tulo ka hari nga gipildi sa Little Horn? Yan. Anong kahulugan ng 3 hari na tinalo, giniba ni Little Horn? Nagbasa ka ng Daniel 7:25, wala? See? Umiwas na. Sinagot ba niya ang tanong ko? Hindi, umiwas na. Tanong niya sa akin, nakabasa ka ba? Ah, Bro, nagbasa. sa City 24, bro. Malaki.
Nagbasa ba ka, ana? Wala. Nabasa mo na ba yan o wala? Binasa nga natin, di ba? Binasa ko, kaya ko nga tinatanong sa kanya, anong kahulugan niya doon eh. Bakit? Walang sinabi sa Bible kung anong kahulugan nun. Anong kahulugan ng 10 hari na yon? Walang binabanggit ang Bible. Kaya siya tinatanong kasi meron sila interpretation dito. Anong sagot niya? Ang style ni Sarmiano, then may ipit siya, iwas to the max. Tuloy natin. Okay, kumbaga na lang bro, kung sa kahulugan, Lagi. tulo ka hari, mag-ibuntog sa Little Horn sa inyo ha. Lagi kay wa mang nako hisgotes kung program niya imo man ang gipangutana sa to pa ikaw mismo mo ay nagbasa ana. So mo nang nangutana kun nimo nagbasa ka ba ana wala. Tama? Iwas to the max, Miano. Oh. Straight to the point. Ang yabang-yabang mo sa mga live mo, tapos pag pinasok kita, ganyan ang ginagawa mo? Straight to the point. Hindi tama yun. Sagutin mo yung tanong ko. Masyado kang mahangin sa live mo, tapos pag pinasok ka na, ganyan ka umasta. Straight to the point. Tindi talaga. Bro, ako ikumpara imong tubag sa ubang debate ninyo nga nakontra nako. Mo nang nangutana ko nimo. Tubaga sa akong pangutana, nagbasa ka ba ana o wala? Sabi ko sa kanya, bro, tinatanong kita kasi ikukumpara ko sa sagot ng ibang debate nyo na nakausap ko. Sabi niya, yun na nga, nabasa mo na ba yan o hindi pa? Sa ganitong strategy, may ginagawa si Sarmiano. Abangan nyo kung ano ang technique na gagawin niya. Tubaga sa. Bro, nangutana ko bro, ayok sumalik kumutana. Ay, di. Kung sa'y kahulugan na kaya niyan ko bang mga essay debater, nihatag mo sila ang tubag. Ako lang klarohon kung pareho mo tubag. Okay. Klarohon lang nako bro kay wa man ko mag-mention ana Daniel City 24-25 sa akong program pero ikaw may nag-open ana. Klarohon lang nako nagbasa ka ba ana o wala? See? Sumagot ba? Sumagot ba? Oh, sabi ni Arlene Minyosa, frontliner nila, buta. Straight to the point. Tatawa ko rito. Wait ako yung mga comment, no? Okay, sabi naman dito ni Alex Doromal, sinungaling talaga yung si Sermiano, Bro Jando. Sige, hagit og debate apan sa dihang imong gitawagan kagabi nagkasali mo ang na! Straight to the point. Dili na mo tubag sa imong pangutana! Straight to the point. Oh, Victoria Burdahe, good morning Bro Jando, watching from Tuyan City of Naga, Cebu. Ay, nalibog na sila, nataytok, banatay ang utok na sobrahan sa kabray. Straight to the point. Natayog na, natayan pa. Grabe! Straight to the point. Ayun na si NN Regibo. Naangan niya sila lang pala magsalita. Go, Bro Judy. Salimuang na ang mga sulpon. Straight to the point. Yun si Jag Moves. Sa diha pa lang sa iyang program, tapos kung naanay personal mong utana, dili na mo to ba? Straight to the point. Maunay, pinakabakakon nga style. Bulag pa, dili pa mo tunong sa pangutana, klaro kaayo mulihay, Jod. Straight to the point. Grabe, lihay-lihay, no? Oh, ingon din si Rogelio, Candida Medilio. Naipit si Villanueva, ang results nawala sa ere. Bitaw! Pinutan niyo yung live niya. Pinutol niya. Buti na lang, na-download ko. Ha? Yung live niya, pinutol niya. Ano nangyari doon kay Dari Villanueva? Sabi niya, ayaw na po ugma eh. Huwag mo na bukas-bukasin pa. Ngayon na, basahan na. O sige, basahan na ngayon. Sige, basahin mo. Double check ko rito. Tapos pag na-double check ko, pag tugma sa paliwanag mo, ako'y babalik sa SDA. Pag hindi tugma, ikaw magkatoliko. Aba, bilab yata yung ere. Straight to the point. Ay, nako, itong mga sabadistang ito.
Ang angas-angas sa kanilang mga live, pag pinasok mo, biglang bahag buntot. Straight to the point. Oh. Sabi ni Intel August Purakan basta SDA na adjud ka matuoran sa ilahang name sa FB. Siya salamin sa katarungan, sukdanan sa kamatuoran ministry. Asa ka sila dapit na himong kamatuoran, abaw nila. Straight to the point. Malaki problema nila yan. Bro JD, manguta na siya bro, kay abin niya buta pod ka para niya, ha ha ha. Straight to the point. Manguta na siya, nakabasa na baka ana. Hindi, ang style niya, but alam niyo ba't siya nagtanong ng ganon? Yun ang first step. First step, para sa second step, pag sinagot mo yun, ililipat niya sa'yo ang burden of proof. Ilipat niya sa'yo ang burden of proof. Ingat kayo sa mga ganyan technique. Bakit? Sa halip na sila ang maiipit ninyo sa kanilang kamalian, ang gagawin nila, babalik rin nila upang ikaw ang iipitin nila, kaya ingat kayo sa mga ganyang technique. Ha? Ang technique na ginagawa rito ni Cesar Miano, naghahanap siya ng paraan para mailipat sa akin yung burden of proof. Na alam ko naman ang technique nila yun, kaya hindi ako kumakagat, ayaw niya talagang mag-move on. Tuloy na, tuloy. Nagbasa ka, wala? Ako ibata ang Daniel 7:24, sumanod sa 7:24, doon ay napulo ka sungay. Kunya ang tulo anong napulo ka sungay, itilde sa Little Horn. Ayan na. Ang tanyo sa akin, nabasa mo na ba yan o hindi pa? Sinagot ko. Sabi ko sa kanya, nabasa ko na bro. Ang sabi dyan, may 10 sungay at 3 sa mga sungay na yun, pinabagsak ni Little Horn. So, Sabi niya, agree siya. ang pangutana karon kung Ang tanong ngayon, sa may imuhang pagtabot anang tulo ka sungay ang itilde sa Little Horn. ayan. Ang tanong ngayon, ano ang unawa mo sa 3 sungay na tinalo ni Little Horn? Tingnan nyo anong reaction ni Cesar Miano. Ako, abi nimo bro, kabalo na ko sa imong kuan diha. ang imong purpose na imong itandi ang akong tubagan as sa mga debater kay imong sabungon ang among tinubagan. Sabi niya, alam ko na yung style mo, bro. Tatanungin mo ako niyan, ikukumpara mo sa ibang debater para kami pagsabungin. Teka. Teka muna, ha? Ang pagkakalam ko, yung turo ni Edwin Hortaleza, yun din ang turo sa mga seminar. Yung turo ni Bresi Balansag, yun din ang turo sa seminar. Ba't sasabihin si Sarmiano na kapag siya sumagot, baka pagsabungin ko? Straight to the point. Ibig sabihin ba, iba-iba yung kanilang kasagutan sa bagay na ito? Tingnan nyo. Madali lang pala ibagsak si Cesar Miano eh. Hindi pala mahirap. Akala ko pa na mahihirapan ako kay Cesar Miano, dali lang pala pabagsak yun. Nasa unang tanong pa nga lang ako, ha? Unang tanong pa nga lang yan. Lalo na sa ikalawang tanong, wala na siyang naisagot doon. Mo na siya di ka kasulod sa imong di ko nimo pwede isulod sa imong bulsa, bro. Ay, sulod sa bulsa! Sangayon kayo doon? Nagtanong lang ako, sabi niya, lagay siya sa bulsa. Ha? Tingnan nyo, ha? Sabi naman dito ni Alexander Divina Gracia. Good morning, bro. JD watching from Caloocan City. Sabi naman ni Dikoy Siboy Chabezon. Boy, nahitabo sa debate nila ni Bro Talibong og ni Strongman Alado. Ibalik ang iyong pangutanan. Libog kayo ang SDA. Libog yun na sila. Maog yun. Dili pareha ilang mga tubagot. Dili din magpareha din mo na pa sa bungon. Sabi naman dito ni natin yung Junjun Alcordo. Ayaw intawon daginuta ang buta kay pangwartara na iya, ulaw ba yan? Straight to the point. Ulaw ba yan, mang limos?
Yan, oh. Sabi naman ni Daryl Capabores sa Latin Spanish bro, mababasa mo pa yan. Oh, you know? So, yun ang ano doon, yun ang ano nila, teka na. Niño de Jesus Pancho, kanang mga ingana bro Jando, dili na naangay to bayon bro Jando, makasala na lang tan nila, hehehe, pang content na lang na ilaha. Ang mas maganda kasi minsan kailangan patulan mo. Bakit? Kapag sobrang yabang na at hindi pinapatulan, sabi nila, takot ang mga CFD. Eto, pinatulan ko, isang gabi lang nangyari to, ha? Isang gabi lang nangyari. Bagsak na kaagad. Straight to the point. Isang gabi lang to nangyari. Bagsak na kaagad si Sarmiano. Sabi naman ni, Mike Hael, magbago ka na, bro, si Sarmiano, baka makakita ka pa. Pag na-deliverance ka ni Para Darwin Gitgano, ingon si Alan Mendola, gubot pas lokot ang unang-una ni Miano. Ingon si Niño de Jesus Pancho, maupod lagi. Oh. Kapag hindi mo pinatulan yung mga maaangas na mga SDA vlogger na yan, mag-iisip sila na sila kinatatakutan. First time to, nakapasok ako kasi noon dati, ako'y nag-request to join, hindi ako pinapapasok. Ngayon, nung sabi nila na mabigay ka ng number, bigay ako ng number ko para tawagan nila ako, tinawagan nga nila ako. Yung nga, unang tanong pa lang, bagsak na si Sarmiano. Straight to the point. Bagsak na si Sarmiano. Dali lang pala po bagsakin ni si Sarmiano eh. O, ate ituloy yung naturang video. So, kay nagbasa man di ay ka, sa imong nabasahan, kung tinuod ka nga researchers, kinsa may kahulugan sa imong nasabtan. O, tiyan mo na. Gibalin na. Binaliktad na ni si Sarmiano. Sabi niya, kung totoo na nagbasa ka at tunay kang researcher, ano ang kahulugan ng iyong binasa? Straight to the point. Ayan. Yan ang technique ng mga sabadista. Yung burden of proof, para sila makaiwas doon, ililipat sa ulo mo. Ngayon, ayaw kong tanggapin yung paglipat niya. Galit na galit si Sarmiano. Be. Kaya ikaw may nag-mention, ikay nag-mention. Anong mingon man ka bro nga magsabong mo? Bupa sa bupa, lain magtubag. Oh, ko siya, bro, bakit mo sinasabi na baka magsabong kayo? Ibig sabihin ba, iba-iba sagot nyo? Ano sabi si Sarmiano? Nakahibalo na ko sa inyong style, bro. Ay, Straight to the Oh, point. sabi niya, alam ko na ang style nyo, bro, huwag nyo akong ipasok sa bulsa nyo. Anong ipasok? Anong bulsa pinagsasabi nito? Kapag tinanong ka ba, ano ang kahulugan ng tatlong sungay na pinabagsak ni Little Horn? Pagpapasok ba yun sa bulsa? Straight to the point. May diferensya to. Tinatanong lang naman, hindi naman pang-iipit yung tanong ko. Hindi naman fallacy yung tanong, matino naman yung tanong. Ba't sabi niya, alam ko na yung style nyo, hindi mo ko mapasok sa bulsa mo. Yung sabi niyang yun, sagot ba yun sa tanong ko? Yan ha. Diyan nyo makikita. Cesar Miano! Straight to the point. Cesar Miano! Takot na takot kay Jando Alabado! Straight to the point. Madali lang palang talunin si Cesar Miano. Kala ko may hirapan ako rito. Kalain mo, para makaiwas, ang burden of proof nililipat sa ulo ko. Ano ka? Hello? Straight to the point. Sa tingin mo ba, hindi ako kabisado ang mga teknik ng mga sabadistang gaya mo? Straight to the point. Kabisado ko yung mga teknik ninyo. Tinuro nyo sa akin yan eh. Oh. Eto, mga kabuntos, etong pinakaiba ng Seventh-day Adventist sa Katoliko.
Kapag Katoliko tinatanong, kami sasagot yung aming sagot, nililimitahan nila. Pero kapag kami ang tanong sa kanila, yung kanilang sagot, hinahayaan namin silang sumagot. Yan nyo ha. Yung nagkaiba ng Seventh-day Adventist ha. Pag kaming Katoliko nagtanong sa kanila, hinahayaan namin silang sumagot, Biblia man o referensya. Alam kasi namin na walang letra por letrang mababasa sa Biblia. Kaya ang follow-up, dahil walang letra por letra, meron ka bang Bible scholar na maipakitang sumusuporta sa paliwanag mo? Ngayon, kung walang Bible scholar, walang letra por letra, huwag mo kong paniwalain sa kasinungalingan mo. Straight to the point. Ha? So, yun ang ano dito, yun ang point natin dito. Iwas ng iwas sila, iwas ng iwas. Si Sarmiano, hindi talaga sumagot. Oh, nakahibalon ako sa inyong style. Bro, wala ko style, bro. Bro, wala ko style. Ang matana ko nimo. Ayaw gikog Ang matana ko makaki, nimo. bro. Tinan mo, ah. Yan ang itsura ng isang sabadistang sinungaling kapag nasa defensive mode. Straight to the point. Kapag sila nasa defensive mode, gumagamit yan ng mga psychological war, psychological technique para makaiwas sa pagkakaipit. Ang nangyari, nauubos ang oras ko sa kakatanong, walang ni isa man ang sinasagot. Kung ingon ka karong magsabong mo, ano may magsabong mo, nagsumpa kay balay mo diha. Oh, sabi ko sa kanya, bakit mo sinasabi nagsasabong kayo? Ibig sabihin ba nagsasalungatan na kayo? Ayaw gikog isulod sa iyong bulsa, bro. Ay gikog bakake kay nakahiila ko ninyo. Kilala daw niya ako. Kung kilala mo ako si Sarmiano, alam mo na kapag ako nagtanong logical yan at hindi ako nagtatanong ng pala si gaya mo. Ha? Kapag ako nagtanong, logical yan, at hindi yan fallacy question. Hindi gaya ninyo. Sa inyo, ang logical ginagawang fallacy. Kapag kayo, sabadista, ang nagtanong sa amin, puro fallacy question. Ano bang fallacy question? Ano bang fallacy? Fallacy means misleading. Misleading argument, misleading question, misleading response. Kahit na anong misleading na argument, ang tawag dyan sa grammar, fallacy. Yung tanong ko, hindi naman misleading yun. Paano naging fallacy? Ha? Yung tanong ko, hindi naman misleading. Paano naging fallacy yun? Minsan napapaisip ako, minsan may pinag-aralan ba itong taong ito? Straight to the point. Hindi ko alam kung nag-aaral ba talaga ito o hindi. Fallacy? Anong klaseng fallacy? Hindi niya alam ang sagot. Wala Sige, ka. sige, ano na lang ba niya, no? Sige. Hindi na lang, kay wala Sige. mag, naglikay-likay ka, ano na lang. Wako. Matod pa ni Edwin Hortaleza, o matod po ni Bisi Balansa, Yan na. Sinusubuan ko na siya ng sagot. Tingnan nyo ha. Sinusubuan ko na si Cesar Miano ng sagot. Ginamit ko na para na makita niya na ano na hindi ko siya nilalagay sa bulsa. Binibigyan ko siya ng clue. Ng clue para sagutin niya. Pakinggan nyo. Sabi ko dito, ayon kay Edwin Hortaleza at kay Bresi Balansag, anak ko ng tulo ka sungay, yan daw ang tatlong sungay tulo ka hari ang gibuno sa Little Horn,
na 3 hari na yan na tinalo ni Little Horn, mao to na ang Herolay, Ostrogoths, ug ang Vandals. yan daw ang Herolay, Ostrogoths, at Vandals. Aniya? Muta na tinod nila gingon nila o sa mga dili tinod. Ayan. Sabi niya, Onya. Onya. Dito, ramdam ko wala siyang alam dito eh. Kasi pag binabasa ko, Onya. Wala siyang alam dito. Walang alam ang sabadistang ito sa tinuturo sa kanilang mga seminar. Kaya sabi niya, Onya. O, dito pangutanan nila, bro. Kasi sila may nag-mention, ana. Doon ka magtanong sa kanila dahil siya lang ang nag-mention yan. Straight to the point. Ibig sabihin ba, sila lang ang natuturo ng katuruan ng SDA, si Mansemiano hindi? O di kaya, yung tinuturo ni Edwel Hortaleza at saka ni Cesar Miano, kanilang sariling interpretasyon lang yun. O, so dito Bro, pangutanan inyo nila. man ng panudlo, bro. Wa man na Yung ma-mention sa napalublo. programa, bro. Straight to the point. Sabi ko, bro, tinuturo nyo naman yan eh. Sabi naman niya, bro, hindi ko yan na-mention sa programa ko. Dalawang bagay lang yan. Dalawang bagay lang yan, ano? Hindi mo na-mention sa programa mo kasi hindi mo alam. Live ko. No? Hindi mo yan na-mention sa programa mo kasi wala kang alam sa bagay na yan. At ikalawang reason, ayaw mo lang sagutin kasi alam mo na may something wrong. Yan lang eh. Kasi kung wala kang, kung kampante ka, na tama ang sagot ni na Edwel Hortaleza at saka ni Bresi Balansag, hindi ka iiwas. Sagutin mo ng diretsyo. Kung kampante ka na walang mali. At kung sa tingin mo na may mali sa sinabi nila, hintayin mo na lang yung tanong. Halimbawa, may tinanong ako, tapos hindi tugma sa paniniwala mo, sabi mo na lang, ay, hindi ganyan bro, mali yan bro, mali yan. Ganun lang. Ganun lang kasimple yun. Takot ka naman na sabihin mo, sabi ni Miano, nagkamali si Hortaleza, si Balansa. Takot ka naman doon, baka ikaw naman yung gulpehin. Ay, mali yun. Mali yun. Kung kampante ka na tama ang sagot nyo, dapat sumagot ka na lang. At kung kampante ka na tama ang sagot nila, di sumagot ka na rin lang. Kung may sa tingin mo mali sila, sabihin mo lang mali. Pasabihin ko, ayan, kinontra na kayo ni Miano. Hindi ko kasalanan yun. Bakit? Kayo kasi, ang dami niyong imahinasyon. Straight to the point. Ha? Mga Seventh-day Adventists hindi nawawala ng hallucination. Straight to the point. Yan ang reason kaya iniwanan ko kayo. Straight to the point. Kalain mo, Seventh-day Adventist, ayon sa 1981 SDA Church Manual, 1860 lumitaw ang Seventh-day Adventist. Tapos may SDA nagsasabi, sa creation pa lang may Seventh-day Adventist na? Straight to the point. Ano sa creation? Sinasabi ng kanilang 1981 SDA Church Manual 1860. At ipakita yan. Ipakita ha. Ipakita. Mas maganda natin ipakita yung kanilang SDA Church Manual. Church Manual. Wow. Ito. At ipakita. Yung SDA Church Manual nila. Ito. Yan o. Yan na. Ito ay sa Seventh-day Adventist Church Manual. Issued by the General Conference of the Seventh-day Adventist, revised 1981, printed in USA. Sabi dito,
Dito tayo sa, sa baba. Tira nyo, ha? May tayong dokumento tayo pag tayo nagsalita, eh. Iwas na ng iwas. Oh. Ibaba mo natin sa, sa preface. Yung preface tayo. Yan, preface. Ito. Ayan, oh. Ito. The result was that in 1860, a church named Seventh-day Adventist was chosen and a legal body created to hold church property. This was followed in 1861 by the organization of our first conference, Michigan. Oh, ating lagyan ng highlight para maklaro. Yan. The result was that in 1860, a church named Seventh-day Adventist was chosen, and a legal body created to hold church property. This was followed in 1861 by the organization of our first conference, Michigan. So dito, binabakita rito na 1860 nagsimula ang Seventh-day Adventist. Hindi naman yan pwedeng itanggi ni Cesar Miano dahil si Johnson Amican ng pag-aralan natin ministry ang umaamin naman na before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Wala pa. Merong Adventist, yung Advent movement ni William Miller, pero wala pang Seventh-day Adventist. Yan ang sabi ni Johnson Amican ng pag-aralan natin ministry. So, bakit yung ibang SDA nag-hallucinate na sa creation pa lang may SDA na? Straight to the point. Meron ding ibang SDA nag-hallucinate din na sa Matthew 16:18 SDA na tinayo dyan. Straight to the point. Yan ang problema. No? At kapag tinanong ko sila, saan tayo iyahayog ka ng dipinsa sa kaugalingon? Straight to the point. Kumbaga, pag sila tinanong ko, kanya-kanya silang argumento makalusot sa kanilang kasinungalingan. Sabi ng isa, sabi mo, sa creation pa lang, may SDA na. Oh, bakit sabi sa libo 1860 pa lumabas? Sabi naman niya, hindi, ganito yan. Yung doktrina ng SDA, tinatag yun ni Cristo sa creation pa lang. Ano? Doktrina ng SDA, tinatag ni Cristo sa creation pa lang. Saan nabasa yun? Oh, kanya-kanya silang turo, kanya-kanyang interpretasyon. Eto naman si Sarmiano, takot siya na baka pag sumagot siya, kakontra kina Hortaleza at Brese Balansag. Huwag mo ilagay sa bulsa ko, sa bulsa mo. Teka, wait lang ha. Ang tanong ba na yon matino o hindi matino? Matino yun eh. Tuloy natin ang video. Yung anak ko naman sa Seventh-day Adventist. Pili mo na ilang kaugaling mong panodlo. Okay, bro. Ayaw yung kong isulot sa imong bulsa sa wala na ko giluwatan palasi na ikaw ka balubig ka kung si palasi. Yan. Tinanong niya ako na palasi yan. Ikaw, Jando, alam mo kung ano yung palasi. Siyempre, alam na alam ko yun. Ang fallacy, misleading arguments yan. Misleading questions. At dahil sa misleading arguments siya, at dahil maraming arguments, marami ring iba't ibang uri ng fallacy. Gaya ng alang halimbawa, ating kunin ha. Ano yung, dito tayo sa fallacy tayo. Ano yung mga uri ng fallacy at ipakita, no? Ating alamin. Different types of fallacy. Okay. Meron ng kalagay dito, fallacy of composition. Ayan. Involves assuming that parts of or members of a whole will have the same properties as the whole. Fallacy of composition. Next, non sequitur fallacy, definite fallacy, equivocation fallacy, false dilemma fallacy, false equivalence fallacy, cherry-picking fallacy, invisible ignorance fallacy, argument from incredulity fallacy, ad hominem fallacy, strawman fallacy, fallacy of presumption, appeal to authority fallacy, appeal to emotion fallacy. Ano yung appeal to emotion?
paawa-awa effect. Yun, appeal of emotion yun. Tapos, ano ba dito? Circular reasoning fallacy. Yung ipaikot-ikot ba, yung ginagawa dito ni si Sarmiano, ito ay circular reasoning fallacy. Ano ba tinan nyo ha? Also known as begging the question. This fallacy occurs when the conclusion of the argument is assumed in one of the premises, essentially restating the conclusion rather than providing evidence for it. Sabihin, binabalik-balik ang conclusion without providing evidence for it. Ang style ni Sir Sarmiano, binabalik-balik niya, wala naman siyang ebidensya. Nabasa mo na ba yan? Ganon. Nabalik-balik niya. Meron pa, appeal to ignorance fallacy, hasty generalization fallacy, red herring fallacy. Ano yung red herring fallacy? This fallacy involves diverting attention away from the main issue by introducing an irrelevant topic or argument. Ito naman ang ginawa ni si Sarmiano. Tinanong ko siya, ano ang pakahulugan mo sa 3 sungay na pinabagsak ni Little Horn? Sagot niya, nabasa mo na ba yan? Kung nabasa mo na yan, ano ang naunawaan mo sa binasa mo? Ang tawag doon, red herring fallacy. Diverting attention away from the main issue by introducing an irrelevant topic or argument. Kaya mga SDA, puro yan sila mga fallacy. Ha? Meron pa, false cause fallacy. Meron pa, false analogy fallacy. Ano yung false analogy? Parang yung ginawa ni Jojo Montecalvo, false analogy fallacy yun. Nagbasa lang siya ang mga eskriba, nagsusuot ng mahabang damit, umupunta sa palengke. Tapos si Padre Darwin, nagsuot ng sutana, sabihin naman niya, ayan, nakasuot ng mahabang damit. Yan, tinutukoy ng talata. Ang tawag doon, false analogy fallacy. Bakit? Ano ang false analogy fallacy? The false analogy fallacy is the assumption that two things share multiple similarities simply because they have one thing in common. The expression about comparing apples to oranges alludes to this fallacy. Yun. So, yun ang ano doon, yung apple fruit, yung orange fruit, therefore, yung apple at yung fruit, isang fruit lang yun. Yan ang example ng false analogy. O, yan. Kaya si Cesar Miano, hindi niya namamalayan yung mga pinagdadaldal niya, puro na fallacy yun. Tapos binabaliktad, ako pa pinalilito niya dito na merong fallacy. Ano ba naman to? O, ngayon, tinanong ko siya. Yung unang tanong ko, di sinagot. Ikalawang tanong ko naman. Ang kalawang tanong ko, sabi mo, ako ay gumawa ng fallacy. Anong uri ng fallacy ang nagawa ko? Pakinggan ninyo kung sasagutin ba yan ni Cesar Miano. Ana ha? Sige po, Wala ka balo ka kung si fallacy. unsa mang matanga sa palasi ang akong gihimo. Yan. Anong uri ng fallacy ang ginawa ko? Kasi ako inakusahan niya na nagpapalasi. Ha? Ako'y inaakusahan ni Cesar Miano nagpapalasi. Okay. Then, granting, without admitting, anong uri ng fallacy ang ginawa ko? Pakinggan niyo kung sasagot ba si Cesar Miano. Masa matanga sa fallacy? Kanang inyong ginahisgutan nga argumentum, ang ignoransyam, ngano nga ingon ko nga diha ka nakalapas tungod kay kung di pa ka nakalapas dito ka mangutanas nagmensyon. Tingnan nyo, ha? Ano siya? Anong uri ng fallacy? Argumentum ignorantia ba yun? Ano yung fallacy na argumentum ignorantiam?
dapat doon ka nagtanong sa nagsalita. Ganon ba? Ano nga uri ng fallacy yun? Kasi pag fallacy kasi misleading argument. Ano yun? Okay. Actually, hindi fallacy yun. Sabihin mo lang na ganito, bro, wala akong alam sa bagay na yan, bro. Kaya ko nga hindi yan tinatapik sa programa ko kasi wala akong background dyan. Ito na lang. Total, sila naman yung nag-aral dyan, sila naman yung naringgan mo nagsabi niyan, sa kanila ka na lang magtanong. Hindi naman ako matigas ang ulo eh. Ha? Hindi ako matigas ang ulo. Sabihin mo lang na wala kang alam sa bagay na yan, at hindi na kita pipilitin. Kasi kung kunwari ka pang alam mo ang bagay na yan, pero pag tinatanong ka, iwas ka naman ng iwas, kasinungalingan na yan. Tinanong ko siya, anong uri ng fallacy ang ginawa ko? Tinan niyo si Sarmiano. Wala diha. Kipatay man lagi. Isa pa to. Inakusahan pa ako na pinatay ko raw. Anong pinatay? Dinrap call nila. Tatanong ako, tapos papatayin ko. Ako natatanong, papatayin ko. Tignan nyo ha? Ako ang nagtatanong. Tapos ako ang inaakusahang pinatay ko. Napaka-irrelevant naman. Bakit ko papatayin? Nagtatanong ako. Ang possible na magpapatay ng call yung naiipit. Yung naiipit, ang posibleng pumapatay ng call. Yun. Pero yung nagtatanong, imposibleng magpatay ng call yun. Maliban na lang kung na-drop call na o natapos na ang limit time for call. Ako sama mo ko pinatay mo na naman. Para lang si ano, no? Para lang si Bacalares, si Cristito Bacalares, na ako yung sabihan na pinatay mo na naman dyan do. Si Kenneth Bustamante, nakaplan yun. Sabihin, pag nagtawag yun na 24 hours, hindi na puputol yung kanyang call. Sabihin mo naman niya, Ken, si Bustamante, pinatay daw yung call. Ito yan. Ang naiipit, ang may possibility na magputol ng call. Pero nagtatanong, di lang puputol ng call kahit kailan. No? Maliban na lang siguro, kung nabagot na yung nagtatanong kasi yung kanyang tanong di sila sagot ng ng tatawagan. Tuloy. Pero din sa'yo na kay natubagon oy, kananaanggis gotan sa Daniel Kapitulo 7. Oh, sabi niya, pero thanks sa'yo na kayo na tubagon, ba't hindi mo ginawa? Sabi niya, madali lang daw sagutin, bakit di niya ginawa? Tuloy natin. Pero din sa'yo na kay natubagon. Pero lang wala ko gaminsyon, ana. Wala akong pakialam kung na-mention mo o hindi. Tinatanong ka, sagutin mo kung may alam ka. Kaso wala kang alam, kaya hindi mo sinasagot. Yun ang maliwanag doon. Pakulwari daw talaga harap-harapan si sinungaling ang taong to. Straight to the point. Yan ang mukha ng isang sinungaling na sabadista. Kay dili na para nako, dili man na kayo importante sa akong programa. Hindi daw importante sa kanyang programa, importante man o hindi, sagutin mo na lang kung may alam ka. Bakit? Nasa Biblia yan eh. Basahin na no, unang Pedro 3:15. Nasa Biblia yan. Basahin na. Unang Pedro 3:15 ang sabi ganito, igalang nyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo.
Utos yan, utos! Hoy, Miano! Miano! Utos yan, oh! Lagi kayong handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo. Tapos to, may alam daw, hindi naman sumasagot. Sa madaling salita, walang alam si Cesar Miano. Straight to the point. Hindi niya alam ang patungkol sa bagay na ito. Straight to the point. Kaya iwas ng iwas itong si Miano. Straight to the point. Kaya, madali lang naman to Yan ang problema kapag binulag na ng kasinungalingan. Straight to the point. Ay nako, mahirap ko usapin yung mga ganyang klaseng tao. Tingnan nyo ha. Marami na. Ilang minuto ang lumipas. May sinasagot ba si Miano? Wala. Straight to the point. Walang sinasagot si Miano. Tingnan nyo. Nakuha na ni mong punto na Sige. ko, bro. Nga dito pwede ni mo ipangutanas kong Hindi program. mo magug ka, bro, nga palasi akong gihimo, bro. Naman ko different types of palasi dire. Oh, yan na. Sabi mo kasi bro, inakusahan mo ako na ang ginagawa ko fallacy. Meron ako rito different types of fallacy. Meron ako dito kasi tayo nagre-research eh. Ibig sabihin, hindi ko gawa-gawa yan. Talagang mayroong ganyan. Different types of fallacy. Anong sagot ni Cesar Miano? Sige Sige lang. mo mong hingal kung sa nga palasi akong gihimo. Ayan. Meron ako dito bro, meron ako ditong different types of fallacy. Pwede mo bang pangalanan kung anong fallacy nagawa ko? Sabi naman ni Miano. Sige lang. Kung naka-different of policy, So, different of fallacy. Taka, istorya eh. Kung sa different of fallacy. Sabi niya, okay lang yan. Kahit na meron ka pang different of fallacy, Straight to the point. anong different of fallacy? Taka, istorya tawhana ba? Taka, lagi siya tabi ba? Different types of fallacy. O sa Bisaya pa na, lain-lain nga example. Lain-lain siya ba nga example ba sa fallacy? Lain-lain siya nga paagi sa fallacy. Different types of fallacy. May fallacy nga red herring, may fallacy nga non sequitur, may fallacy nga cherry picking, may fallacy nga equivocation, muna siya. Ano ibig sabihin yan? Sabi niya, ano ngayon kung meron kang different o fallacy? Taka, nagtabi ini tigulangan eh. Taka, nagtabi yun. Oh, Peppa Pig. Oh. Feeling ka mao. Pero di ka mao. Alam no? Kung sa akin, sabihin ko lang nito, ganito lang kasimple, bro. Pasensya ka na ha, medyo kulang ang background ko sa bagay na yan. Pwede ibang tanong na lang. Ganoon na lang. Very honest ba? Ako, ginagawa ko yan. Ang problema lang, ang kanilang content, si Jando Aminado na wala siyang alam sa bagay na ito. Yan ko nga sinasabi, kulang ang background ko dyan. Hindi naman ako magsisinungaling. Napakunwari may alam, wala naman. Ito, pakunwaring may alam, pero hindi sumasagot, hindi makasagot. Sa madaling salita, walang alam. Straight to the point. Nandyan ba si Miano sa live ngayon? Tumawag ka nga, may number dito sa screen ko. Tawag, kung nandiyan ka nanonood. O, tuloy. basta kay ang ikaw na kay imong different of policy, onya kay naaman po may different. Ayaw pagbuot sa among kuwan. Kaya na ang different of nga among gigamit. Wala na. Naubos ang oras ko. Naubos ang oras ko sa kanya na walang katuturang nangyayari.
Sagot daw siya. Ano daw yung kanyang nasa post? Ano nasa post niya? Sabi niya sa post niya, salamin sa kamatuoran, Word of God, Live Ministry. Topic for tonight, manubag tagpangutan na bisan kinsa lang. Sasagot daw siya ng katanungan kahit sino ka pa. Pero yung mga tanong ko, hindi sinasagot, umiiwas pa. Wala nang ang alam, nagpapakunwari pa. Yan ang diferensya, no? So, wala tayong magagawa dyan dahil ganyan talaga siya mag-isip. Wala talaga, wala. Huwag sa Bisaya pa na pol-pol. Wala tayong makuha na. Sabi naman dito ni angay na tubayan kay manghambog manggod pod siya o hambog lagi. Singon si Kaiser Yogop, good morning bro JD, perting lukapa niya. Lukapa. Sa kanila, ang mga Seventh-day Adventist, pag yan umiwas sa tanong, para sa kanila hindi sila naipit dyan. Halimbawa, tanongin mo sila, 1 plus 1, sagot sila, araling palipunan. Hindi, sagutin mo. 1 plus 1. Aralin palipunan niya. Hindi makasagot. Hindi mo ko naipit. Ganun sila. Ganun ang mga mindset nila. Something wrong. Something wrong. Grabe. Utak. Something wrong. No? Bro, ayaw tinood, bro, ha. Tinood-on yun ako lang, anong hambugero kayo. Doon sa, sa post ko, may kumagat na ba sa Badista doon? Nasa mga panawagan ko sa mga SDA vlogger? Nasa tingin nyo, lagi titirang Katoliko? Tumawag kayo sa live ko. Buti kayo makaangas. Tingnan nyo si Sarmiano, nagamon yun. Na sa gusto magkipagtalakayan sa kanya, tumawag lang. Tinawagan ko, nakipagtalakayan ba? Wala talakayang nangyari. Nakita ko, iwas ng iwas eh. Sabi ni Entel August Purakan, gay seminar man talipod na sila sa style nila bro kay mga SDA nga naman dyan ang styles. Kinopyahin na sila. Ang tawag dyan, tradisyon. Handing styles through generation. Tawag dyan, tradisyon. Ganggang, Pardilyo, Kalamba, bro. JD, klaro kayo, way alam, hambug ray gadaghan. Sabi naman ni Grace Kim, para makaiwas siya sa iyo, bro Jando, magdebate daw kayo tapos gusto niya ikaw pupunta sa kanila. Layo doon. Pati ba naman term challenge, hindi alam. Sabi ko sa kanya, ikaw yung naghamon. Ha? Dahil ikaw ang naghamon, ikaw challenger. Sabi sa akin, kailan ka ba naging champion? Ang tawag naman doon, red herring fallacy. Ha? Siya, iba yung challenger, iba yung challenge. Ano ba ang tawag sa taong nagcha-challenge kung hindi challenger? Hindi pa rin sinagot ni Miano yan. Yan ang aking ikatlong tanong sa kanya. Ha? Yan ang aking ikatlong tanong sa kanya. Ano ba ang English ng naghahamon? Ano ang English ng naghahamon? Hindi sumagot si Miano. Tatlong tanong ko ng gabing yon, ni isa walang sinagot si Miano. Ano?
Sinabihan mo kasi siya na challenger daw siya, kaya tinanong niya ikaw kung sino, kung saan ka ikaw nanalo. Mali yun. Ang challenger, yan ang tawag sa taong nagsasagawa ng challenge, natural. Parang ganito ba? Ano ang spiritist? Spiritist, yung taong tumatawag ng espiritu. Ayan. O nagsusumo ng espiritu. Ano naman yung dentist? Yung dentist naman, ang tawag sa dentist, yun yung taong nagsasagawa ng mga dental medication. Ano naman yung scientist? Yung tao na kabisadong-kabisado ang pamamaraan ng science. Ano naman ang driver? Ang driver, yun ang taong nagsasagawa ng nagdadriving. Driver yun. Iba yung screwdriver, ha? Driving yun. Ayun ang driver. Ano naman ang challenger? Challenger naghahamon. Kumbida, gibata, ha? Wait lang, ha? Try ko dito, ha? Try ko dito. Cesar Miano ang naghahamon. So, yung naghahamon, challenging yun. Challenging. Anong tawag sa taong naghahamon? Kung hindi challenger. Tanungin natin sa ChatGPT. Try ko tanungin sa ChatGPT. Baka may alam sa ChatGPT sa bagay na ito. Kung ang naghahamon ay challenging sa English, ano naman ang tawag sa taong naghahamon? Tanan nyo, ha? Pakita ko sa inyo. Sagot ito ni ChatGPT, ha? Buti pa sa ChatGPT, may alam pa sa bagay na ito, eh. Okay. Lipat ko muna ito sa kabila, ChatGPT. Okay. Yan. Tingnan nyo. Yan, o. Tinanong ko si ChatGPT. Sanong ko sa kanya, kung ang naghahamon ay challenging sa English, ano naman ang tawag sa taong naghahamon? Ang sagot ng ChatGPT, ang tawag sa taong naghahamon ay challenger sa English. Sa Pilipino naman, maaari itong tawaging naghahamon o kalaban, depende sa konteksto. Ano daw sa English yon yung naghahamon? Challenger. Pati ba naman ito, hindi alam ni Cesar Miano? Straight to the point. Saan ba nag-aral ng elementary yan? Straight to the point. Saan ba nag-aral ng high school yan? Straight to the point. Nakapag-college ba yan? Straight to the point. Ultimo challenger, hindi alam kung ano sa English ang challenger. Ay mali. Hindi alam kung ano sa English ang tawag sa taong naghahamon. Tinanong ko siya, ano sa English ang tawag sa taong naghahamon? Tawa lang ng tawa si Miano. Kawawa. Tatlong tanong ko. Unang tanong, ano ang kahulugan ng tatlong sungay na pinabagsak ni Little Horn? Sagot niya, nagbabasa ka ba? Kung nababasa ka, anong pakahulugan mo doon? Pinabaliktad. Pangalawang tanong, anong uri ng palasyang ginawa ko? Sabi naman niya, kung meron kang different types of palase, meron din na aming sariling different types of palase.
Ikatlong tanong. Ito na. Ano sa English ang tawag sa taong naghahamon? Bakit? Champion ka ba? Ay, nako. Diyan yung makikita kung anong klaseng kausap si Cesar Miano. No? Bro, adyo palabi luuya na kaayo, oy. May nang latan tanang tohanan na kay feeling kayo maayo. Feeling ka mao. Pero taslakan. Okay, so dito na lang alas 11:29 na. Mahigit na 1 oras yung ating nagawang episode. Okay na ito para sa mamayang hapon. Napapanood ito sa YouTube channel ng Punto por Punto. Alas 5 ko ito ilalabas. Alas 6 pala kasi ang next episode is 4, so alas 6 ko ilalabas ito. So, maraming salamat po sa inyong panunood at abangan nyo po. Meron pa tayong mga episode na darating dito lamang sa Straight to the Point. Sisikapin ko po, araw-araw tayong mag-post dito sa Straight to the Point. Sisiguraduhin ko tuwing alas 10 ng umaga, magsasagawa ako ng live sa Straight to the Point. Kaya kung meron kayong kakilala ng mga protestante, sabihin nyo, bukas alas 10, tawagan mo si Jando sa live niya. Saan? Sa Facebook page ko, Jando Alabado. Tawagan mo siya. Pakita mo yung galing mo. At natapos na ang programa natin, walang ni isa mang sabay sa tumawag sa akin. Ibig sabihin pala, walang kumaga doon sa hamon ko na yun. Ha? Tinangan natin. Facebook, tingnan natin silipin yung ating silipin yung may kumagat ba doon sa hamon ko na yun? Tingnan natin. Silipin natin, no? Comment. Ayan. Okay, may kumagat dito. So, itong ano pa nga ito? Si Magwayen. Okay, tawag ko mo na akong gusto sa oras yung lamungutan ako. Okay, Magwayen. At tawagan ate ko takin si Magwayen. Ay nako, may kumagat rin sa wakas. Tapusin ko na sana kaso may kumagat eh. Bibigyan natin to. Sige. Yan. Muna na akong gusto. Mangutan ako. What time ka bakante ron? What time ka bakante para mangutana? Nagkaroon na ako kay Magwayen. Tignan natin na anong reply dito. Tawag ha, basi kotobra ka sa comment po. Tawag yun. Kapoy ka ng comment ra kutob, tawag yun. No? Total, kuan man. Ano to? Hindi ko naman siya sasabayan eh. Tahimik lang ako rito, habang sasalita siya. Pag salita ako, wag lang siya sa mobile. Hindi lang naman yung ganun, no? Di ba? Wag lang sabayan. Si Seno pa'y naglikaw na ko. Unya, wala ko ibiyahe kay Permi ko musulod. Okay. So, lagi siyang nasa programa ni RJ Seno. Welcome ka rito, bro. Kinsa giingon naglikay si Seno nimo. Ikaw rapod, butange. Wala na ilhan na kanaan, pareho rapod kas mga bukot-bukot. Nga nanawag sa punto nga wala may mong discussion kay gawa sa di mo tubag pangutan on dili pa jud mamina. Uy. Hindi ko to. Ako pa ito tanungin pala. Ako, ano to? Lalaban to. Pakinggan natin yung hamon ko ha. Ito yung hamon ko. Si screen.
mga 70 Adventist na mahilig mag-vlog, mag-post sa Facebook, pwede ba tawagan ko ninyo? Aron na apod tay content pod nga naglami ta ba? Nagtigi ta ba? No? Ang topic ato ring isgutan na makasulod na mo. Okay? Ang topic atong sabutan, dili pwede ka mo rin magbuot, pwede nga ako rin magbuot. Na nasabutan nato ang topic nga atong pag-isgutan. Sulod lang mo ha. Nawagan ko sa inyo mga 70 Adventist. Kung mag-live ko, tawagi ko gamit ning nambira, cellphone ninyo. Okay? Daghang salamat. Maayong adlaw kaninyong tanan, no? Mga nagtanawan ni nga video. Niya ko'y mutawag nito ni siya og murag mahulog panawagan. Sa mga sabadista nga kusog mga atake sa among doktrina, labaw na. Sa pinaagi sa inyong mga post sa Facebook, pwede ba nga og mag-live ko, tawagan ko ninyo aning number nga nasa screen? Mga 70 Adventist na mahilig mag-vlog, mag-post sa Facebook, pwede ba tawagan ko ninyo? Yan o. So, ako ay natawagan na nila ako. No, tingnan natin mga comment dito. Og musulod po unta, ana nga live ka na puluntang isda sa bato ba, kay di kay isda nga butiti pag taon di ka pang Okay. Sabi naman ito ni tingnan natin ha. Magaling lang manuligsa at mag-post sa social media. Mga yan, pero pag debate bahag buntot naman. Takot mga yan, yung isday kulto yan. Wala pang isa lang yung kumagat, si Magwayin. No, si Magwayin lang yung kumagat. So, ating abangan ko talaga bang si Magwayin, papasok ko si Magwayin, no? Abangan natin kung pasok pa talaga si Magwayin sa ating live, baka siguro mamayang gabi or next time, kasi meron tayong episode sa araw na ito, na next time naman yung ating episode. Arawin ko itong ating straight to the point na live tuwing alas 10 ng umaga. Sisikapin ko ha, tuwing alas 10 ng umaga mayroon tayong straight to the point topic. Yan ang abangan ninyo. At arawin natin yan. Sana may pumasok na hanggang kahit pa hanggang matapos ang programa, okay lang sa akin yun. Hindi kayo sa iba na, sige bro, hanggang matapos. Hindi yung wala nang argumento, ulit-ulit na lang. Hindi ganun. Dapat hanggang matapos iba-iba yung pinag-uusapan. Walang paulit-ulit doon. Okay? So, ngalito na lamang po tayo, mga kaibigan natin. Basa-basa mo na ako, comment saglit lang ha. Bro Jando, paano tumawag sa channel mo? Yung number sa screen, bro. Try mo. Tawagan ako ngayon. Try mo ngayon. Tawagan mo ako ngayon. Yung number na yan. Tawagan mo yung cellphone number. Pero kung nasa ibang bansa ka, pwede mo ko tawagan sa WhatsApp. Ganyan pa rin ang number. Yan ang number ko sa sa cellphone, sa WhatsApp, pati sa GCash, baka meron kayo dyan. Oh. Yan din ang number ko sa GCash. Yan na. Tawagan lang ako dyan, Bingbing Saison. Pwede ko tawagan dyan, te. Kung nasa ibang bansa ka, te, pwede sa WhatsApp, te. May WhatsApp ka? Kung nasa ibang bansa kayo, WhatsApp lang gamitin ninyo kasi hindi kayo makatawag sa number ko kasi may bayad yan. Pero kung sa WhatsApp kayo, via internet lang, matatawagan nyo ako. Pero kung nasa Pilipinas lang kayo, Pilipinas, pwede nyo ko tawagan sa cellphone number na yan. At makakasagot ako. Kasi salamat doon sa nag-donate ng natin, ng ating signal booster, nakapasok na ang cellphone signal sa loob ng studio. So, hindi ko na kailangan pang hakutin mga gamit ko papunta sa labas para matawagan si Bacalares. At ngayong open na tayo, may signal na tayo, sana, pabayag si Bacalares sana, tuwing live niya, tatawag ako. No? Yan ang aking aking gusto na may sabadisa talaga na willing magpatawag. Tawagan lang kami, wag lang magbangayan. No? Tawagan lang kami. So, simula ngayon na may booster na tayo, pwede na akong tumawag
sa tuwing may programa si Bacalaris. At sana wag ako itakwil ni Bacalaris. alam ko naman na naalibad ba rin siya sa akin. Yun, may tumawag. Hello? Hello, bro. Oh, hello bro. Pasensya na. Yung profile kasi asawa ko kasi. Ako, lalaki ako. Oh, lalaki ka pala bro? Ah, okay. Oo. Natatawa ko sa programa mo kasi alam mo naman, maraming mga sulpo talaga. Oo, dami. Sobra. Sobrang dami. Ano ko sana, bro? May pinsan kasi ako doon sa Ligos na mahilig talagang yung bang parang didimo siya na ito siyang magwawali na nalandaw talaga siya ng Panginoon. Pero, hindi man Katolik. Tapos? Yan ang ano ko nga sana, bro. Kung halimbawa man, ano ko sa kanya, kung ikaw ba'y totoo, itatanong ko lang sana, kaso lang minsan parang din ako, baka sabihin namang sinusupla ko yung mga ano rin niya. Pero, ang ano ko sana, patatawagin ko sana siya sa'yo kung gusto ba niyang makipagtalakayan. Oh, pwede. Tuwing alas 10 ng umaga, bro. Tuwing alas 10 ng umaga. Pwede ako dyan. Oo, kasi importante kasi yun, bro. Kasi pinsan ko kasi yun na ako minsan, siyempre, pumapasok ako sa mga ano rin niya. Dahil kasi yung una kasi niyang tanong sa akin, may siyang tinatanong siya kung sino daw makakauntang pagsagot, may premyo daw sa kanya. Oy, may premyo. Baka yung tanong, bro. Palasi yun, bro. Alam ko naman, ang tanong niya, nung tayo dahil nabubuhay pa, siyempre may gawain tayo. Oh, Pag oras na naman, siyempre, buhay tayo hanggang ngayon. sa oras na namamatay, saan daw mapupunta ang kaluluwa natin? Sa langit? Sa impyerno? O saan? Oh. Ang tanong ko rin, bro, sabi ko sa kanya, siyempre, umuuna akong punindot kagad dahil sabi ko, baka may premyo ako nito. Sabi ko, dong, ang taong namamatay, halimbawa, mamatay na siya, ang kaluluwa niyan, doon muna sa purgatorio. Siyempre, maghintay mo yan, at kung ano bang dapat gawin yan, kasi ang purgatorio, may talaga doon nakapila, sabi ko sa kanya. Sabi pa naman niya, bro, purgatorio, doon wala man yan sa Biblia. Ah, wala. Anong wala sa Biblia? Yung bilangguan ng mga espiritu, ano yun? Tapos sabi ko, bro, sa kanya, wala talaga doon. Wala yan sa Biblia, lalong-lalo na sa English, wala talaga yan. Lalong-lalo na sa Tagalog, wala. Lalo na sa Bisaya, wala talaga yan. No. Mababasa sa Spanish. La Sagrada Biblia. Oh, La Sagrada Biblia. Tapos? Hanapin mo doon sa 1 Pedro 3, 19. 19. Oh. Pababasa mo lang. Sabi niya sa akin, bro, sinong imprimatur doon? Baka walang imprimatur. Sabi ko, may imprimatur ngayon dala-dala mo. Yan pa kayang original. Walang imprimatur yun. Yun na nga. Sabihin mo sa kanya, bro, na pwede siya magbisaya, pwede siya magtagalog, taga-Negros naman siya. Pwede siya magbisaya. Bisaya, bro. Kahit ako, bro, Bisaya din ako. Pwede siya magbisaya, pwede siya magtagalog. Kung gusto niya maintindihan ng mas maraming tao, magtagalog siya. Pero kung gusto niya na kami-kami lang, mga Bisaya lang nakakaunawa, pwede siya magbisaya rin. Tatanggap naman ako, basta kung saan siya mas madali sa kanya makapaglabas ng kanyang mga argumento, tatanggapin ko yun. Bisaya, Tagalog. Huwag lang yung Ilonggo, ha? Yun, bro. Magaling din sa Ilonggo. Maglisod tagi ni Ilonggo, eh. Bro, anong oras ka ba dapat tawagan, bro? Pwede. Huwebes? Huwebes ngayon. Mga ganitong oras. Sunday morning, 10 a.m. May araw din pala na pwede kang tawagan. Mayroon ding araw na hindi ka pwedeng tawagan. Pwede tawagan sa gabi, sa punto por punto, alas 8 ng gabi. Alas 8:30 ng gabi, ganun. Sa Sabado naman ng gabi, kahit alas 8, tawag ka na agad, okay na yun. Tama. Ako, bro, mura lang dito po na inganyo po din hapong mga usay bang kanaba kaya siya gon. Mura magbili siya og pastor-pastoran, pero mura magbili man pastor. Murag pastor-pastoran, dili pastor. Okay. Ako may
siyang panguta, nakisa may ay makamagagik yan na nanudlo. Magkakisa may authorize ni mong manudlo. Ingon mo po siya nga, Jesus, magtungin ko Hindi din taong ko o adak ba? Di magkukalupig ko kain niya kasi siya medyo maayo mag siyang mo. Toki-toki ng Biblia, inong ko, magbantay ka, mutawag mo ko ila ko ang mga kaubang mga sitbi. Ipatawag na ko nino, yung kabiat mo ka dito makipagtalakayan, mo-obra ka ba? Ayun, yung saman dyan, yung saman. Wala lang ko usa na ako na mukuan niya bro, kay di lang tulay ang inong ko nang wala ko'y batasan ba, kay nagawalay-walay, magubog siya. Nagawalay-walay ba niya? Ako, nagato po ko ni hang konti live ban, yung ko matay. Murag, hindi po ko mahimo pang bastos niya ba, kaya ako ko siyang usulahugan, makayong siya, matay niya kung igtag sa may buot. Ilang ko lang bro, kamay mo siya na ngaya kung inyong wala ko'y buot, kay ang ako lang, makikisurot ako niya nga, dong. Pwede ba kayo mutawag niya ako, kaubang mga city kay sa Cebu man Hindi kang mutawag. Mutawag lang po ko sa angay na itong buhaton. Ingna lang siya. Ako siyang inon bro, ako siyang inon nga. Pasulayon tao, kuwan ba nga, o unsay angay ninyong talakayon. Ugma, alas 10 sa buntag. O pwede po unyang gabi, alas 8:30. Unyang gabi Pwede unyang gabi, pero sa gabi, stricto kasi Tagalog. Pero kung hirap siya mo Tagalog, Bisaya lang siya, pwede sa bukas ng umaga, alas 10. Open ako dyan. Pwede man ang Tagalog Tugay mo na Biris Manila. Sige. Tagalog na lang. Mamayang gabi, bro. Patawagin mo siya mamayang gabi. O di kaya... Kung Tagalog, bro, mas maganda dahil naintindihan lahat yun. Yun, mas maganda yun. O di kaya, bigyan mo ko ng number niya, ako tatawag sa kanya, pero magpaalam ka muna na pwede, okay ka ba, mamayang gabi, tawagan ka ng punto por punto. Tapos magtalakayan kayo. Bigay mo sa akin yung number niya pag pumayag siya. Pag hindi siya pumayag, hintayin natin na siya yung tumawag sa akin. Kuan ba buro ba og katurang imbitahon ba nga makipag makipag kuan kung sa tuyangay kung buhaton, mao kung niya to ang kinabuhi ron. Sharing ra gud ta, sharing of idea sana. Sharing ra gud kung sa maya to ang kuan kay kini siya. Kaambay na siyang amplipayanon bro sa una. Nya karon, bunagi na karon. Bukag din siya niya. Mura mo og wala pa po'y title ba kay imong pangutanon, di mo pugupod mo ayog tubag. Di magtalog tubag, mo di klaro di ay. Wala yun kay mura mo og bunagin lang sa laba. Di alam kay kung magdialogo na miyo niya, way klaro mo tubag, di na ako mutawagan ng gutro ay. Tinawag kay wa man ay kasaningan. Mamatay ka na. Sige, okay na to bro. Sige. Okay, dagang salamat sa pagtawag, 5188. Dagang salamat kay matay kasulod ko si Bron Channel oy. Lagi. Na mo mong number di ay ko matay gwapo ni makatawag mong giday ko. Yan. Wala akong number niya. Sige, thank you bro, thank you. Salamat. Bye-bye. Ayan. So, yan ha. Mga meron kayo kakilala dyan. Salamat talaga ng matindi doon sa nag-donate sa atin ng signal booster. Ngayon, pwede nyo na akong tawagan sa cellphone number ko na nasa screen. Okay? So, dito na lang tayo dahil alas 12 na malapit. May sacramental blessing ba ngayon? Meron. Pupunta ako doon sa kabila, dalhin ko tong cellphone. Walang tatawag sa akin ha. Mag-ano lang ako ha, airplane mode lang ako. Tapos, i-live natin mamaya yung mga 12:35, yung sacramental blessing. So, live po tawag sa PNM Jandog o Maka-X, Maka-X ka. Kay ni Pastor Chris, ikaw may, bitaw nang nagpa-donate ko diri yung kuhan bro, anang signal booster bro, kay katong iagi, hakoton pa na ako kung gamit sa gawas para manawag ni Bacalares. Lisod kayo eh. Hakoton pa na ako. Kaya nga naman, kinahanglan kong mag-record. Kaya kasog putlan ko linya,
Kabalo mga taong gipotlan kog linya, kay mingo na ba siya dito nga, imo na pong gipatay dyan do. Imo na pong gipatay. Maski dili ako may gapalong, pasanginan tang ako gapalong. Mo lang dapat manawag ko ni Bacalares, mag-live po ko. Nag-live siya, nag-live po ko. Kaya ikasog putlan kog linya, din siya kapamaka, kaya ako'y nagputol. Ana? Ha? German? German Shepherd? Ha? Ako mo yung jandog. Tago ba ka na kong German Shepherd? O, duha na tang iro. Ha, German Shepherd? Kaya, yan ang reason ba't ako nagpa-donate ng signal booster dito. Para pag tumawag ako kay Bacalares, naka-record lahat ng ginagawa ko. Kung mayroon akong isi-search na mga automatic sa Google, madali lang sa akin gawin yon. Kasi nandito ako sa trono ko habang tumatawag kay Bacalares. Hindi yung dadali ko pa lahat doon sa sala para lang ako magkaroon ng signal. Yan. At kung sakaling putulin ni Bacalares yung call ko, sabihin niya, Jando, pinutol mo na naman. At least sa live ko, kitang-kita na hindi ako ang nagputol. Okay? Yan ang reason, wala nang lusot ito. Dapat no holds barred talaga. Straight to the Yan point. ang gusto ko. No holds barred. Straight to the point. Iba rin yung 44 bars challenge. Okay. Good morning, Brother Jando. Shout out sa taga Rojas City Capiz. God bless, bro. And more Power Rangers. Okay. God and Mama Mary will always be with safety. Tell it to the world. Mga safety. Si God at si Mama Mary kasama natin. Kaya sana, mga safety, hanggat maaari, iwasan nyo makipagbangayan sa isa't isa. No? Hindi naman kami umaatras sa mga gustong mag-usisa lang. Pero yung talagang hangad ay magipagdebate para ipakitang mas magaling sila. Ay ayaw namin sa mga ganyan. Ikaw mo ay gaon na tawag na ako, ana. Hoy! Ikaw may nagbutang dyan dog si mong comment? Ha? Ikaw may nagbutang dyan dog si mong comment o niya muso ko katagot ang German Shepherd? May unaan eh. Gilitok na ko yung ngalan una German Shepherd before ka ni-comment o ni-comment ka una ayaw ko ni-gilitok German Shepherd. Sabi niya, tripod sa PNM lagi, abangan ko manood ako September 12 daw, bumalik sa Bacalares. September 12. So, September 12, manawag ko ni Bacalares sa Kabalaka. Ang reason nga nung kapataod ko dire og signal booster para manawag ni Bacalares. Ha? Unta, dili ko pag nganog linya sa iyang bata. Ha? German Shepherd, ing na ha, manawag ko, kada programa niya, manawag ko. Ing na, nga di ko pag ngaglinya siyang bata-bata. Siya na, si Bacalares Jr. ba na? Ano yung anak niya? Nga tigpamalong sa linya? Ing na ha? Ing na. Manawag ko, kada programa niya, manawag ko. Kaya na naman tayo signal booster rin, makapanawag na ko. Ing na ha, nga dili ko i-blacklist ha? Taga-live niya, manawag ko ha? Ing na nga, dili ko pag nganog linya ha? Kaya maglami ba, maglami? Taga-live niya, manawag ko. Eh, wala ka. Nano ko yung signal ni sulod, makapanawag na ko niya. Okay, Delphin Pano Rabago. Buenas bro, pa-shout out dire sa Zamboanga City. God bless sa tanan o mga Chabacano diyan. Ano ba sa Chabacano yung ano? Ha? Ano yung nakalimutan ko yung ano sa Chabacano? Ngayon ko mga alam ko konti sa Chabacano, pero yung mga naririnig ko lang gaya ng ano, ng halimbawa, Chenny, yo carry contigo! Tama ba yun? Ha? Tama ba yung ano? Yung sinabi ko?
Ulitin ko sa mga tsabakan nanonood ngayon. Correct me if I'm wrong. Ito yung tsabakanong natutunan ko. Chene yo carry contigo. Okay. Na bulabog si Miano bro. Murag na bulabog ang mga langaw nimo. Kinsa kahay mo pulis sa iyahang balaang bangko o wala si Baka Clares bro. Wala. Wala'y program pag wala siya. Yung mga mga nakaraang araw na tinawagan siya ni Brad Tata, di siya makontak, wala siyang programa. Tinawagan, di siya makontak kasi wala siyang programa. So, sabi niya, magbabalik siya sa September 12 pa daw. Bro, shout out from Panabo City. Bro, dyan do shout out from Taiwan. Taiwan. Okay, ang ganito na lang po and paalam. At yan po To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of the